If my people which are called by my name, sinasabi mong Kristiyano ka, pero nandun yung kayabangan, sabi ng Panginoon, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, ang point ni Christ dito, Christ ng Panginoon, talagang gusto niya na maitama. Ayaw ng Panginoon na mayroong mga nanggugulo, na mayroong mga naninira, nagkukos ng division, ang ganda ng worshiping, pero mayroong mga nagkukos ng trouble inside the temple, may nagkukos ng trouble inside the worship place, instead na nagpupuri sa Panginoon, pero nanggugulo, nangiinis sa pastor, nangbubisit sa pastor, nanginira ng mga dapat na continuity sa ministry, hindi nag-involve. Kaya sabi ni Christ ng Panginoon, humble yourselves, verse 19. Ay, verse 15. Tinan mo yung sinabi ng Panginoon. Now, kung gagawin mo ito, kung kayo nagpapakababa, kung kayo ay nananalangin, kung kayo ay hindi gumagawa ng masama, ano sabi ng Diyos sa kanila? My eyes shall be open. Nakikita ko kayo. Alam ko lahat ng inyong pagpapagal. And my ears attentive. Naka-attentive yung mga panalangin nyo. Pakinggan ko yan. Unto the prayer that is made in this place. Verse 19. But if you turn away, pag tumalikod ka, yung mga Israelita na hindi talaga nag-i-involve sa pag-worship, meron naman temple, pero hindi pa rin. But if you turn away and forsake my statutes and my commandments which I have set before you, and shall go and serve other gods, ang ginudyos nyo, pera nyo, ginudyos nyo yung trabaho nyo, ginudyos nyo kung ano-ano, instead na mag-focus sa ministry, may sarili kayong agenda sa buhay ninyo. Sabi ng Panginoon sa kanila, and worship them, verse 20. Then, sabi ng Panginoon, will I pluck them up? Anong gagawin ng Panginoon sa kanila? By the roots of my land. Wala kayong mga silbi, sabi ng Panginoon, which I have given them. And this house which I have sanctified for my name, will I cast out of my sight. Malungkot yan. And will make it to be a proverb and by a word among all nations. Baka maging kwento ka na lang. Yun yung sinasabi din, I will cast out of my sight. Aalisin ko na lang kayo. Wala naman kayong gamit eh. Baka maging history na lang yung sabihin, mamatay. Yun yung terminology ngayon eh. Baka maging kwento ka na lang. And make it a proverb and by word among all nations. Now, the context is this. Ang totoo, talagang alam ng Diyos, no, na minsan, ang Kristiyano nakakaranas ng mga palo ng Panginoon. Sa totoo lang, kung isip at pag-aaralan mo kung yung ginagawa mo bilang Kristiyano, kung nakikita mo, palo ang Diyos sa akin. Anong sabi ng Panginoon sa verse 13? Atras naman na, verse 13. Shut up! Sabi ng Panginoon, if I shut up heaven, pambira, kawawa ka naman. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts, of course, ang Diyos sovereign, kaya mong kontrolin lahat. Alam niya kung yung blessing, instead na i-bless ka ng Panginoon, ngayon sabi ko Pastor Jim, the faithful man shall abound blessing. Totoo naman talaga yan. Kung wala, kung hindi ka nagagamit, ano sasabihin ng Diyos sa'yo? Shut up ko na lang, shut down ka na lang, shut up na lang, ang langit kalangitan sa'yo, that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, kawawa ka naman. Nakakalungkot lang sa mga Kristyano pag hindi naintindihan contextual yung sinasabi ng Panginoon dyan, na si King Solomon, gusto niya na magkaroon, kasama yung mga dedicated na gusto mag-worship sa Panginoon. Gusto nila na mag-worship sa Panginoon, pero mayroong mga ilan na nanggugulog sa loob. Kaya nga, dito, naalala ko lang, last 2 weeks ago, ating evangelistic. Salamat. Talagang very successful. Salamat sa mga nag-involved. Salamat sa very thankful. Kami, na talagang kayo ay gumagawa ng paraan na talagang yung mind ng Diyos, gusto mo rin maging mind. Talagang marami mong kaluluwa ang maturuan. Kaya nga, more and more, habang tumatagal ako sa paglilingkod, talagang I am convinced. Sinasabi naman ng Biblia yan. Maraming mga
nagugulo. Pero diyan ba tayo magpo-focus? Diyan ba tayo Kaya nga sabi ng Panginoon, bahala ang Diyos dyan. Bahala ang Diyos sa mga nagugulo na yan. Kaya nga kailangan dito, so lang emphasize. Kaya yung mga tao, yung mga Kristiyano, yung sinasabi ng Panginoon dyan, ay kailangan ng revival sa buhay niya. O ang church natin, kung isipin, kahit yung bansa natin, kung isipin talaga, kailangan talaga Kailangan talaga ng revival Kung isipin. Ang Pilipinas, bad shape, kung isipin, is in bad shape na talaga. Kung isipin, kung alam nyo lang yung mga balita, ay minsan may mga simbahan pa, na bad shape din. Kaya kailangan ng revival sa mga ganyang klase na talagang kung isipin natin kung sarap lang katayin yung revival sa akin Kung pwede nga lang araw-araw na talagang sikapin sa sarili mo. Ang pinakamalungkot lang ito, na kapag dumating ka na sa point na parang ginusto mo na yung ganyang sitwasyon ng buhay mo. Na parang you live it. No, parang yan na, okay lang ako. Kahit karnal ako. Wala kang pakialam. Kung gusto ko gawin ko, gagawin ko. Parang ayaw magpakorek, ayaw magpatama. Yung ginusto na yung ganung kalagay. Maraming mga Kristyano na ganyan. Kontento na sila na low spiritual condition ng pagiging Kristyano nila. Parang sobrang lamig. No? Cold as ice. Malungkot yan. Parang hindi sila nababother sa ganung sitwasyon ng buhay nila. Yes, nakikita natin carnal sila, pero sa sarili nila, parang it seems na parang okay sila. Sa kaisipan nila, parang okay sila, pero tingin natin sa kanila, carnal sila. Yun yung malungkot na part. Nakikita natin, unti-unti yan, backsliding na yan, na hindi natin namamalayan. Gradually, unti-unti na napapalayo sa Panginoon, na hindi sila aware sa kalagayan ganun. And hindi. Nung ganitong sinasabi ng Panginoon, ng Panginoon sa kaharian ni King Solomon at ng mga Israelita, na kailangan ng revival sa mga tao to. Kaya nga, kung isipin ko lang, sa mga Kristyano, ito yung mga nagsusulit revive na yan. Talagang very active kayo. Sa mga hindi nagsusulitin, hindi mo makita ng manifestasyon ng kapangyarihan ng Panginoon Hindi mo makita yung presensya ng Diyos sa buhay nila. Yan Ganun lang talaga simple yun Kaya nga, ang totoo sa mga spirit-filled Christian, ito yung mga Kristyano talagang all out sa gawain. Yung all out na laging gusto magamit ng Panginoon. Pero yung mga petics, wala. Tanungin mo sarili mo, malaya pa bang kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo? Kung hindi, kailangan mo ng revival sa buhay mo. Paano ma-revive yung mga nasa paligid mo o ikaw mismo? Hindi ka revive. Nakakalungkot, parang wala man ang conviction sa kasalanan. Parang hindi mo makita ng conviction sa ginagawa niyang kamalingan. Nakakalungkot, yung mga ganyan. Nagsisimula rin sa sarili Kung hindi mo nakikita yung sarili mo na hindi mo tinatama yung sarili mo between you and God, paano ka yung mga unsaved? Paano ka pa makapag-aakay ng kaluluwa kung sa sarili mo, ikaw yung nagsisimula na hindi ka revive? Paano magtuturo sa ibang tao kung sa sarili mo, hindi mo makita ng spirituality? Kaya nga, nagsisimula sa Kristyano If Christians get right with God, I would say, talagang certainly, maraming makakakay ng kaluluwa. Maraming matuturuan ng kaluluwa. Kaya nga, yung statement ng Panginoon sa verse 14, if my people, kung yung aking bayan, yung aking mga anak, kung lahat ng mga Kristyano, talagang iisipin lang na sila yung magamit ng Diyos. Alisin yung sinasabi niya yung number 1, yung which are called by my name shall humble themselves. Sa kabaligtaran, huwag kang mayabang. Lang yun. Kaya sinasabi ng Panginoon yan, kasi minsan yung walang acknowledgement sa sarili, pinipinpoint na sa iyo yung mali mo. Pero walang acknowledgement sa sarili na mali siya. Nakakalungkot. Walang self-assessment. Ano ba? Na totoo lang, ayoko lang maging theoretical, ayoko yung maging scientific, napakinggan ko lang to. Technically, based on observation sa human behavior,
Yung mga ugaling tao, yung mga ugali na pumipigil, na bakit hindi ka nag-grow, hindi ka kasi marunong tumanggap ng correction. O bakit hindi lumalago kasi hindi marunong tumanggap ng correction. Yung tao, yung sarado yung correction, yung sarado yung isip niya sa correction, based dun sa pag-aaral. Well, mas na-activate yung utak ng yung konektado sa takot. Kaya kapag gumawa ka ng mali, takot ka eh. Pag gumawa ka ng mali, parang hindi mo alam kung gagawin mo eh. Ngayon, ang magiging outcome niyan, poprotektahan mo yung sarili mo na hindi ka makorek. Magkakaroon ka ng defense mechanism. So, ano mangyayari sa'yo? Pride. Ayaw makorek eh. Hindi pride yung ego mo. Embedded in peace. Na yung part ng utak, yung logic, yung matitrigger, o yung learning yung matitrigger, hindi. Tuwing pinupuna ka, tuwing nagbibigay ng payo sa'yo, yung utak mo, ang thinking palagi, parang inaatake ka. Parang laging iniisip mo, hindi ka tinutulungan. Yun talaga ang lagay yun eh. Pero, based sa pag-aaral, yung mga tumatanggi sa feedback, yung mga ayaw tumanggap ng bulak ng feedback, yun yung mga mababagal sa professional growth. Yun talaga yun. Yung ayaw magpa-correct, no? Kaya nga yun, lalo pag hindi marunong makinig, talagang gusto niya lang gawin yung gusto niya. 50% talaga ng mga ayaw magpa-correct. Ang bagal ng professional growth, sa totoo lang. Kaya nga, lagi yung tandaan ko. Yung mga tao ayaw magpa-correct, i-highlight this. Kapag ayaw mo magpa-correct, hindi ka talaga lalag. Talagang katotohanan yan. Kasi ayaw mo itama eh. Paano ka lalago? Paano ka matututo? Kung ayaw mo magpa-correct. Ang laman, proud. Ang laman, proud, sobra. Si Solomon nga eh. Sobrang pinakamatalino sa matalino eh. Talagang sobrang talino ni Solomon. Walang the most wisest man ever lived sa buong mundo. Si Solomon na yun. Ay Kristiyano. Nakagraduate lang. Nagkaroon lang ng bahay. Nagkasasakyan lang. Yumaman lang. Nakapag-abroad lang. Nakapag-ibang bansa. Nagkaroon ng magandang trabaho. Ang yabang. Nakakalungkot. Tignan mo. 1 Kings 4:29. 1 Kings 4:29. Si Solomon, sobrang talino eh. 1 Kings 4:29. And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding